ng Blue Ribbon Committee patungkol sa pondong inalaan ng ilang mambabatas sa sarili nilang korporasyon o NGO as blatant and as violative of a law as this. And yet, this does not even merit a mere mention in the Blue Ribbon investigation. Turuin mo, inilagay ang pondo sa isang NGO na sila mismo ang incorporator o board of directors or stockholder. E di parang kumuha ka ng pera wala sa isang bulsa at nilagay sa kabilang bulsa. Hindi po ba, Ginoong Pangulo? At ito pa, hindi ba't paulit-ulit na sinasabi ni Senador Ginggona sa hearing ang tungkol sa mga questionable transaksyon di umano ng mga Napoles NGOs at mga suppliers nito? Eh bakit hindi niya nakikita o binabanggit na paulit-ulit din sa Blue Ribbon hearing ang mga questionable transaksyon naman ng mga local government units na siyang nag-implement ng proyektong pinondohan mula sa PDAF ng ilang mambabatas? Ayon din sa COA report, merong 1.2 billion pesos in LGU transactions o local government unit transactions funded from PDAF na hindi po nagko-comply sa procurement law. Ilan sa mga pinanggalingan ng 1.2 billion pesos na ito ay galing sa PDAF ni unang-una Miriam Defensor Santiago, Alan Peter Cayetano, Francis Kiko Pangilinan, at si Manny Villar. Bakit hindi po nababanggit ang mga ito? Dahil ba sila ay kaalyado ninyo? Pero hindi ko naman po sinasabi na sila'y nagkasala. Ito po'y base sa COA report na meron daw pong irregularities ang kanilang pinaglaanan na pondo. Ito naman, kumustahin naman natin yung PDAF allocations ng isang kongresista na kapitbayan o kapitlungsod ng pinakamamahal na bayan kung San Juan. At ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa lower house. At ang pangalan niya, Congressman Neptali Boyet Gonzales Jr. ng Mandaluyong. Si Congressman Gonzales ay mahigit 6 na taon na nanunungkulan bilang congressman. Kaya't masasabi, sa loob ng mga taong ito, nagkaroon na siya ng minimum na 420 million pesos ng PDAF allocations. Kaya 420 million yan, dahil 70 million per congressman a year, times 6, 420. I say minimum, Mr. President, kasi majority leader itong si Congressman Gonzales, kaya sigurado ako may natatanggap pa siyang additional mula sa kanilang liderato. Kung susuriin po ang COA report, makikita po sa sarili niyang distrito, nilalagak ni Congressman Boyet Gonzales ang halos lahat ng kanyang PDAF. Sa madaling salita, opisina niya mismo ang implementor ng kanyang PDAF. Kaya naman pala isa si Congressman Gonzales na masigasig na nagsusulong na mapanatili ang PDAF. Hindi ba't nasabi niya kailan lang sa plenaryo ng Kamara na sa mga ayaw ng PDAF, di okay lang. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero, maayos naman kayang nagagamit ang kanyang PDAF. Ginoong Pangulo, mukha pong hindi. Dahil ayon din sa COA Special Audit Report, 28 supplier ng Mandaluyong City denied
having undertaken 167 transactions amounting to 28.74 million pesos. Ibig sabihin, meron 28 supplier ng Mandaluyong ang nagsabi na wala silang transaksyon na nagkakahalaga ng 28.7 million sa siyudad ng Mandaluyong, kaya maaaring masabi na ghost projects din ang mga yon. At meron din pong cash advances. Si Congressman Gonzales na nagkakahalagang 275 million na walang kaukulang pinaglalaanan ayon din sa COA report. Still, according to the COA report, there were transactions worth 263.676 million pesos considered questionable as the suppliers were not legally and or physically existing. At narito nga ulit tayo sa Senado, live po ngayong araw na ito. Maagang dumating po si DOJ Secretary De Lima at mamaya po ay aalamin natin ang kanyang pahayag. Pero kasi ngayon, interesado tayo malaman, may darating nga kayang witnesses. Yan ang ating inaantabayanan, pero malamang meron kasi po ng Senado. Unlike noong nakaraang hearing po ay walang subpoena na pinadala ang Blue Ribbon Committee, kaya't hindi napilitang dalhin ng DOJ ang mga whistleblowers. Samantala, ang inaasahan po natin na darating ngayon ay of course si Justice Secretary Laila De Lima, ang mga whistleblowers na sina Ben-Hur Luy, Gertrudes Luy, Marina Sula at Merlina Sunya. At kanina po napanood natin yung bahagi na naging privileged speech ni Senador Jinggoy Estrada. Ngayon po ang eksena sa loob ng Senate Session Hall kung saan inaantabayanan po ang pag-uumpisa ng hearing. Panoorin po natin ang pahayag ni Secretary De Lima. The instructions, well, they're just supposed to appear here and answer questions. Although they will be aided by counsels, meaning their respective counsels will be there. I will ask permission to allow the respective counsels to assist them. Can they name names this time, ma'am? I would not advise that, and in fact, I would ask again the consent of the committee to prohibit naming of names, just like yung kay Ben-Hur. And then Ben-Hur has been summoned again. So I guess the same limitations, the same rules would also apply as against the other whistleblowers. Although kung ako talaga ang tatanungin, para lang ma-explain ko ng konti yung sarili ko kung bakit the other day ay hindi ko muna dinala yung mga whistleblowers, and I called the attention of the committee about the provisions of the Ombudsman Act and the Omnibus Rules of Procedure. Kung ako tatanungin, wag na sana na ipatawag pa dito yung mga whistleblowers dahil nga may kaso na o may mga kaso na sa Ombudsman at meron pang mga ibang kaso kami na isasubmit, i-refer sa Ombudsman. Kasi kailangan po maunawaan din ho ang perspektiba namin, DOJ, NBI, ako, Secretary of Justice. Ang pinaka-ano ko po kasi, ang thrust ko, pinaka-focus ko at pinaka-objective ko ay to ensure successful prosecution. Na sa tingin ko po kasi kung i-expose pa natin ang mga whistleblowers sa ganitong public and open proceedings, national media, ay baka ho magkaroon wittingly or unwittingly, intentionally or unintentionally, apekto, ma-prejudice yung takbo nung kaso namin. Do you find it odd that the whistleblowers were subpoenaed but Janet Napoles was not, given that they're involved in the same case? Yun din ang tanong ko. Bakit iba ang treatment? Wala akong makitang sapat na dahilan or basis or logic na iba ang treatment
ng usapin na yan, ng bagay na yan. Kasi I would also invoke the same provision as that cited by the Ombudsman in her letter to the referral of the Senate President. In fact, that very provision I cited nung last hearing sa committee na pwede ho ba hingin muna natin ang opinion ng Ombudsman. Okay? Yan po naging pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima, isa sa mga pangunahing resource persons na inibitahan ng Senado para sa ikalimang araw ng pagdinig dito. Napapanood niyo po kami live mula sa Senado at inaantabayanan po natin ang pagsisimula ilang minuto na lamang ng Senate Blue Ribbon hearing. Doon sa naging pahayag ni Secretary De Lima, just like what she said in our interview right after Tuesday's hearing, sinabi nga niya na she has been citing the Ombudsman Act na sinasabi niya baka maka-apekto daw Attorney JJ sa kanilang investigasyon at sa mga kasong ihahain pa ng NBI. Actually, Kathy, no, people can look at it in two ways. No? Una, maaari nga maka-apekto, lalo't nadyadyaryo, natetelevisyon at nararadyo itong mga usaping ito sa Blue Ribbon Committee. On the other hand, dahil tiwala naman tayo kasi sa integrity ng ating ombudsman, alam nating itong feisty lady na ito ay hindi basta-basta magpapa-apekto sa kung anumang publicity ang nangyari ito sa Senado. Tandaan natin na hindi rin naman kasi natin maiwasan na ma-publicize ito dahil nga isang of national interest ito Taxes nating lahat ang involved dito. Ang punto naman ni Senador T.G. Ginggona dun sa naging palitan nila ng salita noong nakaraang sesyon ay sinasabi nga niya bakit ngayon pa mag-worry ang DOJ tungkol dun sa mga naging pahayag na. Nagkaroon na nga ng mga media interviews at tumistigo na rin sa pagsisiyasat yung isa sa mga pangunahing whistleblowers. Ayun din na nakapagtataka, no? Parang bago pa mangyari itong mga investigasyon na ito, kaliwat ka ng interviews ang nangyayari sa mga whistleblowers, telebisyon, dyaryo, pero wala namang kumwestiyon. Ngayon, ini-invoke naman din syempre ni Secretary De Lima ngayon, sinasabi na may pending na nga raw na kaso. Pero sa pananaw, strictly naman sa legalist nito, walang pending kaso. Ito ay parang preliminary investigation pa lang. Titignan mo kung may probable cause pa lang. Oo. Ang magkakaroon lang ng limitasyon sa mga pahayag ng mga whistleblowers, Attorney JJ, pag sinampahan na mismo sa Sandigan Bayan. That's right, Kathy. Kasi parang yan na yung korte. Another interesting na sinabi ni Secretary De Lima ay she's hoping na sana ay no naming names again. Kagaya daw nung nangyari nun kay Ben Hurloy. Do you think papayag na naman yung Senate Blue Ribbon dito? Well, I guess, pumayag sila nung una. Baka payagan din na they might give some leeway just so as not nga to prejudice the investigation being conducted by the Ombudsman and the NBI. Pero ang mahalaga kasi rin dito ay kahit na hindi nag-name names si Ben Hurloy sa kanyang testimonya, Attorney JJ. Napakalinaw. At least it gave us a very good idea of the goings-on dun sa kanilang mga transaksyon. Tama. At ito'y kare-receive lamang natin ang agenda ngayong araw na ito. At kagaya nga nung sinabi ni Cathy, 5 ang inaasahan na primary resource persons. Si Secretary De Lima nga, si Ben Hurloy, ang kanyang inang si Gertrudis Luy, Marina Zulia at Merlina Sunya. Kung matatandaan natin, Cathy, itong dalawang huling nabanggit na pangalan. Ito yung mga babaeng staff dati ni Janet Lim Napoles na ginawa raw presidente ng mga foundation. Oo. And if we can remember it right, Attorney JJ, sila rin yung mga in charge naman dun sa mga listahan ng mga beneficiaries na ayon kay Ben Hurloy ay mukhang kung saan-saan lang kinuha yung mga pangalan. At tapos, very interesting rin dahil ang mga referrals ngayon na for consideration dito sa agenda natin ngayong araw na ito ay galing kay Senator Francis Escudero na sinasabi nga na dapat ay may inquiry sa alleged 10 billion pesos Priority Development Assistance Fund. Mula naman kay Senator Miriam Defensor Santiago, ang kanyang resolution ay upang magkaroon daw ng revision of codes and laws and to conduct an inquiry in aid of legislation tungkol nga sa paggamit nitong PDAF. So karamihan sa kanila, 5 sila na senador, 6. Si Senator Coco Pimentel, Senator Alan Peter Cayetano, Senator J.V. Ejercito,